ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Department of Transportation gisiguro nga dunay pondo ang national government alang sa Davao Bus Project sa Davao City. Tulo, samdan sa karambola sa tulo ka sakyanan sa Pulomolok, South Cotabato. Insidente sa pool sa CCTV. Batan-ong lalaki nga namalika sa usa ka langyaw nga vlogger nangayo og pasaylo dihang miatubang sa Samal Island, LGU. Mga drone magsilbing force multipliers dihang gilusad sa Davao City Police Office ang Eye in the Sky Patrol. Usa ka grupo sa Samal Island mipasigarbo sa ilang special delicacy nga moncado roll cake nga hilaw. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Dunay pondo ang gobyerno. Kini ang gisiguro ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa pagpatuman sa Davao Bus Project nga duha ka tuig na nga delayed. Ano ang report ni Argil Relator? Gawas sa Mintal Elementary School sa Davao City, makita ang gitukod nga prototype sa bus stop. Usa kini sa mga lakang agig pagpangandam sa pag-roll out sa Davao Bus Project. Personal kining gi-inspeksyon nila Transportation Secretary Vince Dizon o Budget Secretary Amina Pangandaman. Ugaling maaprubahan na nila kini, sugda na sa matud pa og tukod ang nasa sobra libo ka bus stops og 5 ka depots sa syudad. Busa, dugang ni Secretary Dizon nga madayon gayud ang Davao Bus Project na gitawag niyang usa sa pinakadako nga bus system sa tibuok kalibutan ug labing una sa Pilipinas. Anaa na matud pa sa 60% ang right-of-way acquisition nga gisugda ni atong Marso. Target nga matapos ang right-of-way sa hinapo sa tuig, di na lang matud pa sa 40 katag iya sa luna ang ginaproseso. Yes, matutuloy. In fact, aminado naman tayo no, na nadigay ito ng ilang taon. Parang mga 2 years atang nadigay. Pero dahil nga sa utos ng Pangulo na talagang bilisan nga ng project, talagang binibilisan na natin ito. Anaasa, 76 billion pesos ang total project cost sa Davao Bus Project. 20 billion pesos niini ang counterpart sa national government. Gisiguro sa DOTR nga dunay pondo alang sa maong proyekto. Meron namang pondo, it's just that na-delay yung right-of-way acquisition at yung construction. So the money is there? So ngayon, the money has always been there, kaya lang natagalan tayo, na-delay tayo sa implementation. Niadtong Mayo, dihang gisugdan ang konstruksyon sa Kalinan Driving School. Sa tuig 2027, nakatakda ang pilot testing sa Phase 1 sa proyekto. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Atong Cyril ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Nakigtagbo na kang Island Garden City of Samal Mayor Limuel Reyes ang batanong lalaki nga nalambigid sa viral video nga daw nagbugal-bugal ug gipamalikasan ang usa ka langyaw nga vlogger nga mibisita sa isla samtang naligo sa dagat sa Sabang. Sa impormasyon gikan sa lokal nga panggamhanan nga nakuha sa GMA Super Radyo Davao, kauban ang 16 anyos nga lalaki ang iyang pamilya diyang nakig-atubang sa mayor ug nangayog pasaylo. Nakatakdang ipailuwom sa dugang interbensyon ang batan-on sa pagpanguna sa CSWD ubos sa Republic Act 9344 kung Juvenile Justice and Welfare Act. Diin ilakip niini ang spiritual counseling ug 3 ka bulan nga community service sa barangay. Nasuta nga Nobyembre sa milabayng tuig nahitabo ang insidente. Apan karong bulan na lang gi-upload sa langyaw nga vlogger ang video kung asa madungog nga namalikas ang batan-on ug nagbugal-bugal ngadto sa langyaw samtang miambak kini sa dagat. Una nang gikadismaya sa LGU ang insidente o gimando ang pagpangayo pasaylo sa batan-on ngadto sa mong vlogger. Giklaro sa LGU nga isolated case ang insidente o wala kini magrepresenta sa kinatibuk ang kinaiya sa mga Samalenyo. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ng pahayag ang langyaw nga vlogger
ug ang batan-ong lalaki. Tulo ang samdan, human nagkarambola ang tulo ka mga sakyanan. Lakip na ang usa ka tricycle nga gikan nag-deliver og mga prutas sa Pulumulok South, Cotabato. Ang insidente nakuhaan sa CCTV. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa CCTV, makita ang normal nga dagan sa mga sakyanan sa National Highway sa Purok 3 Barangay Crossing Palcan, Pulumulok South, Cotabato, pasado alas 3 Martes sa hapon. Apan taod-taod, makita kining color gray nga multipurpose vehicle nga nabanggaan sa likod sa nagsunod nga wing van. Hangtod nga ang maong MPB, makita nga napadulong na sa daplin sa Picas Lane nga nakabangga sab ug usa ka nagpadulong nga tricycle. Pagbangga niya, pag gulong-gulong niya, ang tricycle ando na ginadandaan, yun nakatama sa kanya. Matud pa sa PNP, gumikan sa impact, nalumping ang bahin sa maong MPB ug nakaangkon og head injury ang lalaking driver, samtang luwas ang pipila ka mga sakay niini. Sa natuwad nga tricycle, samdan ang driver nga si alias Arnold nga nakaangkon og chest injury, samtang leg and arm injury ang nahiaguman sa kaubanan niini. Nasayrang gikan sila nag-deliver og baligyang prutas sa maong lungsod. Gilayong gidala sa ospital ang mga nasamdan aron mapatambalan, ginakuwaan pa kini og pahayag. Samtang unahang bahin ra sa wing van ang nalumping atol sa disgrasya. Apan gikustodiya sa PNP ang lalaking driver niini nga posibleng mag-atubang og tukmang kaso. Ginakuwaan pa sab kini og pahayag. Matud sa Pulumulok Police, ang maong wing van og MPB pabiyahe padulong Coronadal City. Samtang padulong General Santos City ang maong tricycle diyang nahitabo ang insidente. Matud sa barangay LGU, accident-prone kuno ang maong lugar. Sa mga driver, halong gid, hinay-hinay lang diri sa banda sa Crossing Palcan. From boundary sang Tupi to boundary sang Sulit kay disgrasyado gid. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Dunay dugang mata ang Davao City Police Office nga gamiton sa ilang surveillance ug pagresponde. Kung unsa kini atong sayro ng detalye sa report ni Argil Relator Live. Argil. Sara, pinaagi sa paggamit og drones gilusan sa Davao City Police Office ang Eye in the Sky Patrol. Kini agi pagtuman sab sa modernization program sa Philippine National Police. Human makadawat og tawag gikan sa Davao City Central 911. Gilayong girespondihan sa Balyok Police ang report nga dunay nahitabong giingong robbery incidents sa Libby Road, Barangay Balyok. Gi-activate sa kapulisan ang dragnet operation. Gawas sa giparesponding police mobile, gipalupara nila og drone ang area. Pinaagi sa aerial surveillance, nasundan ang pagsibat sa nakamotorsiklong mga suspect. Mas paspas nga natultulan sa mga pulis ang mga suspect og malampusong nadakpan. Kini usa lamang ka senaryo sa drone simulation exercise sa paglusad og Eye in the Sky Patrol sa Davao City Police Office. Ang drone mo'y dugang mata sa kapulisan nga mulupad sa kahanginan. Kinilakip na sa puwersa sa DCPO Isip Force Multiplier. Pinaagi sa advanced aerial technology, mas mapadali niini ang surveillance ug pagresponde. Mas daling makita ang sitwasyon sa key areas sama sa mga palengke ug parke. Makahatag sab kini og dugang suporta sa ground operations sa station ug unit commanders diin dunay real-time intelligence. Even before this launching, we ensured that our drone operators underwent the necessary training. In fact, there were 62 drone operators who were trained by DCPO. Ang pagpalupad sa drone, adunay koordinasyon ug makita ang mga kalihukan sa Integrated Command Center sa DCPO. Ang ating tungkulin ay hindi lamang ang pagpapalipad ng mga drones, kundi gawin din itong responsable at naayon sa batas. Gidayig sa Police Regional Office 11 ang maong proyekto ug ang hugot nga kolaborasyon sa matag sektor sa Davao City. Tayo dito sa law enforcement side, we have all the time to innovate. We have all the opportunity to upgrade our strategy. Sara, subay sa paggamit og drone, gipahimangnuan sa makatawhan
nga sa paggamit og drone kinahanglan nga dunay rehistro ingon man dunay permit ang pagpalupad sanglit dunay drone regulation ordinance ang Davao City. Dunay say mga restricted airspaces sa ginabawal ang pagpalupad og drone sama na lamang diha duol sa Davao International Airport. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Ang GMA Regional TV, One Mindanao. Dunay pagsaka sa presyo sa pipila ka isda, gulay, buhing manok ug karneng baka sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Hinuon presyo sa karneng baboy ni ubos. Ani ang report. Managlahi ang lihok sa presyo sa isda sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Dunay misaka sama sa bangus nga anaa sa 220 pesos per kilo, nga kaniadto 210 pesos per kilo. Hinuon dunay mi barato sama sa barilis nga 380 pesos per kilo na lang, nga kaniadto 420 pesos per kilo. Ug malasuge nga 480 pesos per kilo, nga 550 pesos per kilo kaniadto. Samtang nagpabilin ang presyo sa ubang klase sa isda. Sumala sa mamaligyaay og isda, epekto kini sa miaging bagyo. Ingon sila sa bagyo daw. Kay uban daw wala ka panagat. Pipila sab kalamas ang nagmahal sama sa atsal nga misaka og 110 pesos nga anaa sa 280 pesos per kilo gikan sa 170 pesos per kilo. Ang kamatis 60 to 70 pesos per kilo sab nga kaniadto 40 pesos per kilo. Bombay 160 pesos na gikan sa 140 pesos ang kilo. Ug ang ahos 150 pesos na gikan sa 140 pesos per kilo kaniadto. Hinuon mi barato ang luya sa 100 pesos gikan sa 140 pesos per kilo. Mi barato sab ang pipila ka gulay sama sa talong nga 80 pesos na lang gikan sa 100 pesos per kilo. Pipino sa 70 pesos nga kaniadto 80 pesos per kilo. Pechay sa 70 to 80 pesos per kilo gikan sa 120 pesos per kilo ug carrots nga 100 pesos per kilo gikan sa 150 pesos per kilo. Samtang nagpabilin ang presyo sa ubang gulay. Misa kasabang presyo sa buhing manok gikan sa 290 pesos, 300 pesos per kilo na karon. Medyo nagtaas gamay sir kay nagnihit magod ang supply sa bukid. Ya ano pod sa weather. Samtang misa kasab ang presyo sa karneng baka ngadto sa 40 to 60 pesos per kilo. Hinuon miubos ang presyo sa karneng baboy og 20 to 50 pesos per kilo. Ang kasim, perna ug pork chop 340 pesos per kilo na lang gikan sa 360 pesos per kilo. Belly sa 370 pesos per kilo gikan sa 390 pesos per kilo kaniadto. Ribs special cut sa 370 pesos per kilo gikan sa 390 pesos per kilo. Ordinary ribs sa 300 pesos per kilo na lang gikan sa 350 pesos per kilo ug tiil sa 290 pesos gikan sa 300 pesos per kilo kaniadto. Sumala sa mamaligyaay kini tungod sa daghang supply sa baboy sa syudad. Kuan minus ang shipping sa Manila. Mo na daghan po kay kuan ron. Wala kay daghang supply ron. Gambar mo nagbarat-barato. Kauban si Jojo Solarte, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. Giangkon sa Davao City Engineers Office nga moabot sa 265 kabahin sa syudad ang gilang severely affected o labing apektado sa street flooding. Sa nakuhang impormasyon sa GMA Superradyo Davao aton sa sesyon sa Davao City Council, gibutyag ni Janice Luis Esparcia, ang officer in charge sa City Engineers Office, nga base sa datos sa CDRRMO, 140 sa mga lugar ang gikan sa unang distrito, 69 ang sa ikalawang distrito ug 56 sa ikatulong distrito. Sumala ni Esparcia, kinahanglan sa syudad ang malungtarong solusyon aron malikayan ang mga street flooding. Lakip niini ang pagpalapad sa drainage system, dugangan ang mga inlet ug ang pagtukod og retention and detention ponds nga kapunduhan sa tubig baha. Lakip sa mga dugang flood control structure ang mga box culvert,
flood walls ug pumping stations. Pinaagi sa hugot nga koordinasyon sa DPWH subay sa JICA Flood Mitigation Master Plan. Gawas niini kinahanglan sab solusyonan ang problema sa basura. Pinaagi sa istriktong pagpatuman sa solid waste management system aron dili mo bara ang mga basura ug debris sa mga kanal nga hinungdan sa pagbaha. Ipaabot sa PRO 11 ang ilang hugot nga suporta sa liderato sa OIC PNP Chief nga si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr. Giawag sab sa kapulisan nga magpadayon sa ilang serbisyo luyo sa pag-ilis sa liderato sa PNP. Atubangan sa mga sakop sa Davao City Police Office, gibutyag ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Joseph Arguelles nga parte na sa ilang kinabuhi isip mga pulis ang pag-ilis ug liderato sa PNP organization. Ipadayon lang matud pa sa kapulisan nga himuon ang ilang makaya sa ilang trabaho. Sa pahayag nga gipagula sa PRO 11, gisiguro nila ang ilang 100% nga suporta kang OIC PNP Chief Lieutenant General Jose Nartates Jr. Adlong Martes, diyang opisyal na nga milingkod isip OIC PNP Chief si Lieutenant General Nartates Jr. Humana ang gipahigayong turnover ceremony din wala mitambong si kani PNP Chief Nicolas Torre III. Sumala ni Pala spokesperson Yusek Claire Castro, dunay gihanyag nga laing posisyon sa gobyerno kang Torre human siya gitanggal isip PNP Chief. Tayo dito sa Davao Region, tayo dito sa Davao City Police, hindi tayo titigil at we will not hesitate. We will still do our work sa abot ng ating makakaya to the best interest of the public. Duwa patay, samtang 7 ang samdan, human gipaarakan ang usa ka passenger van sa Gindulungan, Maguindanao del Sur. Nakaalerto si Efren Mamak. Napalgang nagbuyod ug naligo na sa kaugalingong dugo kining usa ka lalaki nga kauban sa 16 ka mga sakay. Lakip na ang driver sa passenger commuter van diyang naabot kini sa police station sa Dato Saudi Ampatuan Lunes sa gabi. Giila kini nga si alias Datu Masla, samtang ang laing 8 ka mga nasamdan nga pasahero gilayong gipasakay sa sakyanan sa kapulisan aron mapatambalan sa ospital. Apan usa niini ang gideklarang dead on arrival nga giila nga si alias Alan. Matod sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office, pauli na ang mga biktima padulong sa lungsod sa Sultan sa Barongis apan pag-abot sa barangay Bagan sa Gindulungan banda 7:30 sa gabi. Gipamusil kini sa mga sospek apan nahimo pa sa maong driver nga imaneho ang maong sakyanan padulong sa maong police station. Nung time na sila ay binagbabaril doon po sa Barangay Bagay ay nagawa pa pong imaneho ng driver dahil wala nga po siyang tama at nadala niya po at nakahingi ng tulong doon sa ating Dato Saudi Municipal Police Station at kaya po na agarang naaksyonan at nadala po sa ospital ito pong ating mga biktima. Gilayong nagpahigayon og hot pursuit operation ang kapulisan batok sa mga sospek kinsa gituho ang misibat sakay ang usa ka minivan nga walay plaka. Ginaberipika pa kung rido ang motibo sa maong pagpamusil. Hindi pa po opisyal na makapagbigay ng statement yung ating kapulisan patungkol dyan hanggat hindi pa po natin na nababalidate. Ginasulayan pang makuhaan og pahayag ang mga biktima. Padayon ang investigasyon sa kapulisan. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Ginamonitor na karon sa Pag-asa ang posibleng pagsulod sa panahon sa La Nina karong Vermonts. Sa pahayag nga gipagawa sa Pag-asa sa impormasyong nakuha sa GMA Superradyo Davao, posibleng mabati ang La Nina sa September, October, November season hangtod October, November, December season. Sa karon na naapa sa neutral nga klima ang nabati sa nasud. Apan panahon sa La Nina, lauman ang mas bugnaw nga temperatura sa Pasipiko ug posible ang mas daghang bagyo ug sobra sa normal nga volume sa mga pag-ulan. Gipay mangnuan ang publiko sa mga hingtungdang ahensya sa posibleng epekto sa La Nina sama sa pagbaha, busa, mag-igmat kanunay. Makisadya ang pipila ka Kapuso Star sa Higalaay Festival 2025 sa Cagayan de Oro City, ugma Agosto 28. Tara og maghigalaay ta sa Higalaay Vibe Fest. Kauban sila PBB ex-housemate Charlie Fleming ug Queendom diva Marian Osabel. Ugma kana August 28 sa alas 5 sa hapon sa The Event Hall sa SMCDO Downtown Premier sa Cagayan de Oro City. Kita-kits mga Kapuso!
Naperwisyo na ang mga residente sa Zone 5 Camp Alagar sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City sa halos tuig na nga natanggo nga proyektong dalan alang kanila. Hinoon mi aksyon na ang LGU ug Barangay Council sa maong mulo sa mga residente. Ani ang atong balitang barangay. Nagkalapok nga dalan nga wala mapusli, sanglit, dili maagian og sakyanan. Kini ang giduol nga problema sa mga residente sa Zone 5 Camp Alagar sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa unta, dalan nga gitukod alang kanila. Sigon ni alias Rosa, kinsa usa sa mga residente sa lugar, nga dakong problema sa mga residente ang wala panahuman nga dalan sa lugar. Dawat na kuno nila nga hugot ang monitoring sa PNP personnel sa Proten kay moagi sila sa Camp Alagar aron makagawas og sulod. Apan ang paglaom nga duna na untay dalan daw dili pa mahitabo kay halos tuig na wala gyapon kini natiwas. Nadugangan jud ang mong kalisod ug kabalakan namo labi na namong mga senior citizen. Nga panahon sa kagabhion maglisod pa mi og gawas, panahon og naay mga katalagman para sa nang mga sunog, mga emergency. Unsaon man namo, malabi na kaming mga tag-as nagpangidaron. Nakankan nga yuta nga daw mura na og kanal. Gani dinhi sa kong gitindugan mga kapuso, halos tagahawak na ang gilawmon sa nga nakalot nga yuta. Ingon ani ang sitwasyon karon dinhi sa sitio Santa Cruz 2 sa Barangay Lapasan sa kalsada unta nga himuon human nga gibiyaan sa kontraktor niini. Mosamot pa ang problema matag muulan kay nahimo na ang catch basin ang compound. Gani ang panimalay ni Ray Sidenyo apektado sa mga lapok ug tubig nga gikan sa taas nga bahin sa Camp Alagar nga modiretso ngadto sa iyang lugar. Problema din ni karon kaning lapok. Gikan sa taas ang tubig kusog kayo nga buhos. Panaog din sa silong na walay saktong drainage. Muna ang kapulisyo ang mga katawhan din. Gipasabot sa barangay nga amaong proyektong dalan sa lugar nga nasugdan niadtong Setyembre sa miaging tuig nalangan tungod sa kakulangon sa budget. Apan diyang migawas ang isyu sa paghugot sa seguridad sa Camp Alagar, aya pa na imong prioridad ang pagpangita og dalan alang sa mga residente. Ang budget kuno nga 5 million pesos alang sa road concreting project sa San Miguel Village sa mong barangay Sab. Gibalhin ngadto sa pagpahimo og dalan sa Zone 5 Camp Alagar. Apan ang mong budget dili kuno paigo para niini nga proyekto. That would cost 10 million para magian na semento, maabrian ang dalan, pagawas, may divert nga agianan para sa tumakatawan diya. So mo na nga gihangyo pa gyapon nato na sa atong kongresista Rufus Rodriguez nga madungagan og 5 million para madapat gid sa sapit nga proyekto. Gina-follow up na sa matod pa sa Barangay Council ang DPWH aron mapadali na ang maong proyekto. Hinoon sa gipadalang mensahe ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez ngadto sa GMA Regional TV 1 Mindanao, iya kunong hinabion ang DPWH para inspeksyonon ang dalan og ipasimento na. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Dunay komunidad sa Samal Island sa Davao del Norte nga nagakaon og hilaw nga pagkaon. Gani usa sa ilang pinasahing special delicacy mao ang roll cake, pero ang dough hilaw. Atong siren sa RTV Presents ni John D. Esteban. Ang cake ginahurno o ginabake una hingpit makaon, pero dinhi sa Barangay Himaw sa Samal Island, Davao del Norte pinasahi hilaw ang dough. Ang 71 anyos nga si Nanay Macrina sukad pa sa dalaga nagagama na og roll cake, pero ang cake wala gibake. Gamit ang harina o gamay tubig, ni gama og dough si Nanay Macrina. Syempre sanitary first. Nanghugas og kamot si Nanay, nagsuot og hairnet, nya gimasamasa kini. Giflatten, gipurma og rectangle gamit ang bote nga tradisyonal nilang ginagamit. Dayon, ibutang ang bukayo. Ang bukayo, wa pud gitak-ang sa kalayo. Lang ni kanang asukar ug lubi nga giukay-ukay pod. Dili pod kumuton ang lubi pag ana ra gyud kanang ukay ra gyud kay kung kumuton magawas man og maayo ang iyang duga.
ituyok o i-roll ay hiwaon. Ini ang espesyalite nga pagkaon sa Mungkado. Nagkuan lang ni siya nga pagkaon. Okasyon. Labi naikasal. Amo ba? Oo, ang kasal. Special. Oo. Ang kasal ani daghan kaayo nga harina, tagtulo ka sako. Sumala ni Macrina, paboritong dessert nila kini ng mga mungkadista. Hilig yun daw sila og hilaw. Apan, dunay mga sayop nga panlantaw kanila ang uban. Pero ilang gipasabot nga nagatuo sila sa mga teachings ni Hilario Camino Moncado, nga founder ug Supreme Commander sa Filipino Crusaders World Army, nga mao'y nagtukod og Moncado Colony sa Samal Island niadtong late 1930s. Usa na diha ang pagkaon og hilaw o dili luto nga pagkaon. Gitudloan gid niya ang iyang mga sakop nga vegetarian lang gyud ang pagkaon o kanang raw foods. Mao nga gi-maintain gyud sa iyang masakop kining raw foods nga pagkaon vegetarian nga dili gani ipaagi og kalayo. Doon na lang gyud pamaagi sa pagluto niini nga para gyud ma-preserbar ang barang kaayuhang lawas sa tao. Sa panahon daw sa una dili man daw mga og luto o man daw luto. Ya mo ito gikuan sa among pangulo nga magrupod may pangandam po daw sa maabot nga panahon nga magkagutom-gutom. Mabuhi daw mi. Hinuon nagpahimangno si Dr. Dennis Flores, ang head sa City Health Office, nga dunay risgo sa pagkaon og mga raw o hilaw nga pagkaon sama sa hilaw nga dough kay pwedeng kakuhaan og bakterya sama sa Salmonella o E. coli. Pero sumala ni Macrina, sukad-sukad, wala sila maunsa sa pagkaon sa roll cake. Basta limpyo lang daw ang pag-andam. Sa mga dili anad, pwede man po daw nga i-bake. Pero alang kanila, mao kini ang ilahang bersyon sa cake. Kabahin sa Legislative Executive Agenda sa lokal nga pagamhanan nga mapromotar ang mga pinasahing produkto sa matag barangay, pinaagi sa one barangay, one product. Tunan ang potensyal ni ini aron mas ma-develop ug mapakusgan ang pagpromotar. Akong nakitaan ini, makadungag siya income. And then katong mga talented nga mga tao na sa barangay nga hilig magluto-luto diha unsa pa na diha, matabangan sila o livelihood nila. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, Jandy Esteban, One Mindanao. Ug mao kato mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasud.